Hindi ko talaga maintindihan hanggang ngayon kung paano nangyari yon. Normal lang dapat nung gabing yun. Nagiinuman lang kami sa bahay ni Nas Lester. Ako, Lester, Rosel at Brian. Bandang 1:30 AM, nag-decide kami na matulog na kasi kailangan namin gumising maaga. Sa sala, ako pinatulog. Tahimik ang buong bahay. Pero habang nakahiga ako sa sofa, bila akong narinig ang mahinang hinhin na parang may kuko na kumakalakad-kad sa sahig. Akala ko pusa, pero naalala ko wala silang pusa. Hilingin ko yung paligid, tahimik. Walang tao. Pagbaba ng mata ko sa sahig, doon ko lang napansin sa right corner ng cabinet nila may maliit na pinto. Hindi ko yun nakita kanina. Hindi ko nga alam bakit may pinto na ganun kaliit. Para bang 2 feet lang na height. Mas mababa pa sa tuhod. At may unan sa harap ng pinto. Parang may tinatakpan. Parang may nakaharang. Lister, ano yan? Bulong ko. Walang sumagot. Tulog na pala ng lahat. Sumilip ako at narinig ko ulit yung tunog. Pero this time, galing mismo sa loob ng maliit na pinto. Parang may kumakalabit. Parang kinakaskas ang kuko sa kahon. Hinila bigla yung unan. Hindi dahan-dahan. Parang may naghigop. Tapos biglang bumukas yung maliit na pinto. Hindi maingay yung pagbukas. Pero parang may malamig na hangin na lumabas. Doon ko nakita isang kamay. Maliit na kamay. Makinis pero parang sobrang puti. At yung kuko, sobrang matalas. Parang panghayop. Kumapit siya sa gilid ng pinto. Tapos dahan-dahan lumabas. Hindi ko ma-describe pero parang bata na sobrang payat. Parang pinatuyo. At nang ngumiti, walang ngipin. Pero may mahabang nganga. Mula tainga hanggang tainga. Gising sila. Mahina lang pero malinaw. Parang mahinhin na may galit. Sumigaw ako. Tumalon si Lister at Rosel at agad binuksan ang ilaw. At pagbalik namin ng tingin sa corner, sarado ulit yung pinto. Na para bang wala talagang pinto doon. Pero yung unan, wala. Pinila namin kanina. Wala pa doon sa sahig. Kinabukasan, natagpuan na lang namin ito sa loob ng cabinet. Hanggang ngayon, ayaw na namin matulog sa sala ni Lester at pinapako na nila yung maliit na pinto. Pero tuwing tahimik daw ng gabi, narinig pa rin nila ang tunig at kumakaskas sa kahoy. Parang nanggagalit na hindi pa nakakabalik sa labas. Kung gusto niyo pong makarinig ng Tagalog Horror Story, pumunta lang sa aking YouTube channel na Tagalog Horror Story at mag-subscribe. Thank you!